Napakasakit ng ulo. Humaplos si Alun sa kanyang sentido, kasabay ng pagsakit ng sikmura na tila ba may umuukit sa loob. Unti-unti niyang binuksan ang mga mata, ngunit agad din niyang ipinikit ng masilayan ang kakaibang kisam. Hindi ito ang kisam ng kanyang silid. Bumangon siya ng dahan-dahan, ang bawat galaw ay parang may nagpuputol sa kanyang mga litid. Isang silid na hindi pamilyar ang bumungad sa kanya. May mamahaling kurtina, malaking kama na tila pang hotel, at isang bukas na bote ng tubig sa bedside table. Walang tao. Ang pinakamasakit ay ang kawalan ng anumang alaala. Isang malaking blangkong pahina ang gabing nagdaan. Nagpunta sila sa graduation party, nag-celebrate. Nagtawanan. Uminom. May kung anong pumitik sa kanyang isip. Isang mukha. Isang kamay na humawak sa kanyang braso. Isang tawanan. Pagkatapos, puro itim na. Kinabahan siya. Bumaba siya ng kama, pakiramdam ay marupok ang kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Magulo ang buhok, ang kanyang formal na dress ay gusot. Hindi niya maalala ang nangyari. Ang takot ay parang malamig na kamay na kumapit sa kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba ang nagparamdam sa kanya na may masamang nangyari, isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang mga linggo. Ang araw ng kanyang graduation, na dapat ay kasama ang pamilya at puno ng saya, ay naging anino ng kanyang pagdurusa. Hindi na mawala ang pagkahilo at pagsusuka. Nagsimula siyang maghinala. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatitig sa positibong resulta ng pregnancy test. Isang guhit. 2 guhit. Hindi siya nagkamali. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang test kit. Paano nangyari ito? Wala siyang maalala. Walang kasintahan. Walang plano. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pangarap. Ang career na pinapangarap niya, ang pagiging independent, ang pagtulong sa pamilya. Lahat ng iyon ay parang usok na nawala sa hangin. Alam niyang kailangan niyang sabihin sa kanyang ina. Walang ibang matatakbuhan. Si Elena Reyes, ang kanyang ina, ay isang babaeng may matinding pagpapahalaga sa reputasyon at tradisyon. At alam ni Alun na ang balitang ito ay sisira sa lahat ng iyon. Simula ni Alun, ang kanyang tinig ay halos bulong. Nagpatuloy ang kanyang ina sa paglalaba, hindi man lang siya nilingon. Ano yon, Alunsina? Tapos ka na ba sa mga papeles mo sa trabaho? May tawag na sayo. Hindi siya makasagot. Nanlalamig ang kanyang mga palad. Tila may bara sa kanyang lalamunan. Huminto sa ginagawa ang kanyang ina, dahan-dahang humarap. Nakita niya ang test kit sa kamay ni Alun. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng pagmamahal, ay unti-unting napuno ng galit. Ano yan, Alunsina? Tanong nito, ang boses ay kalmado pa, ngunit may malalim na babala. Hindi na niya kayang itago. Ma, buntis po ako. Parang may bomba na sumabog. Ang mukha ni Elena ay namula sa galit. Ang labada ay nahulog sa sahig. Buntis, sumigaw ang kanyang ina, halos lumabas ang litid sa leg. Paano? Sino ang ama? May lalaki ka. Alunsina, nakakahiya ka. Sinayang mo ang lahat. Ang lahat ng paghihirap namin sa iyo. Lumabas ang lahat ng kanyang takot. Nagmakaawa si Alun, lumuha. Ma, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po maalala ang nangyari. Parang may nagpainom po sa akin. Hindi ko po alam kung sino. Isang gabi lang, Alunsina. Isa ka ng disgrace. Paano mo nagawa ito sa pamilya? Ang mga salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit hindi na nakikinig ang kanyang ina. Puro mura at pagtanggi ang isinalubong sa kanya. Umalis ka. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ka nagiging desente. Hindi ka na bahagi ng pamilya, sigaw ng kanyang ina habang dinuduro siya at tinutulak patungo sa pintuan. Nabitawan ni Alun ang test kit. Ang mga pangarap niya ay kasabay na nahulog sa sahig. Sa ilalim ng ulan ng gabi, nakaupo si Alun sa isang bangko sa gilid ng kalsada. Basang-basa siya, ang kanyang manipis na damit ay nakakapit sa kanyang balat. Ang kanyang maliit na bag ay nakasabit sa balikat niya, kasama ang ilang gamit na naisalba niya. Ang maleta niya ay nasa tabi niya, bahagyang bukas, ang mga damit ay basa na rin.
Mula sa malayo, rinig niya ang busina ng mga sasakyan, ang mga sigawan ng mga naglalakad, at ang tunog ng patak ng ulan sa aspalto. Walang direksyon. Walang pupuntahan. Walang makakasama. Ang kanyang pamilya ay tinalikuran na siya. Ang kanyang kinabukasan ay naging itim. Napakasakit ng bawat paghinga. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit mas masakit ang kaluluwa niya. Isang patak ng luha ang bumaba sa kanyang pisngi, humalo sa patak ng ulan. Para siyang pinutol na ugat, lumulutang sa isang lugar na hindi pamilyar. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa harap niya, sa isang malaking Z-screen sa gusali, ipinapakita ang isang lalaki. Nakangiti ito, may tiwala sa sarili, suot ang isang mamahaling suit. Ang ilalim ay may nakasulat, Mateo Salazar, C ng Salazar Group of Companies. Nag-cruise ang kanilang landas sa kung saan, sa isang gabing nakalimutan na niya, ngunit ang mukha niya ay namarkahan sa kanyang memorya, gaano man kalabo. Isang pangitain ng isang buhay na malayo sa kanya, isang buhay na hindi niya kailanman maaabot. Kinaladkad ni Alun ang kanyang sarili. Bawat hakbang ay mabigat. Naglalakad lang siya, hindi alam kung saan. Maraming tao. Maraming ilaw. Ngunit pakiramdam niya, siya lang mag-isa sa buong mundo. Sa isang siko ng kalsada, habang papaliko siya at hindi nakatingin sa dinadaanan, biglang may nakabanggaan siya. Nagkalat ang hawak niyang supot ng tinapay at ang mga ilang barya sa kalsada. Naku, miss, pasensya na, sabi ng isang boses, may lalim at bahagyang otoridad. Napahinto si Alun. Yumuko siya para pulutin ang mga bagay, ngunit isang kamay ang naunang kumuha ng tinapay at ibinigay sa kanya. Nagtaas siya ng tingin at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa isang pares ng mga mata na pamilyar, ngunit hindi niya maisip kung saan. Ang lalaking nakabangga niya ay si Mateo Salazar. Ang mismong taong nakita niya sa malaking screen kanina. Ang taong malabo niyang naalala mula sa gabing iyon. Ang kanyang mukha ay bahagyang nabigla, may isang tingin ng pagkilala sa kanyang mga mata, at isang halo ng pagkagulat at pag-aalala. Nanindig ang balahibo ni Alun. Pakiramdam niya, nahulog ang kanyang puso sa kanyang tiyan. Ang lahat ng takot, lahat ng pagdurusa, ay nag-alab sa isang nag-iisang realization, ang ama ng kanyang anak ay nasa harapan niya. Nanindig ang balahibo ni Alun. Ang mukha ni Mateo Salazar ay malinaw, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagkilala na nagdulot ng lamig sa kanyang mga ugat. Ito ang lalaki mula sa billboard, mula sa gabing iyon. Ang ama ng kanyang anak. Bumulong siya, halos hindi marinig, pasensya na po. Mabilis niyang pinulot ang mga nagkalat na tinapay at barya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang tumakbo, lumayo, maglaho. Ang nakaraang pilit niyang tinatakasan ay bumalik, bumulaga sa kanya. Miss Alonsina, ang tinig ni Mateo ay kalmado, may bahid ng pag-aalala. Ikaw nga. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka narito? Hindi sumagot si Alun. Yumuko siya, mas pinili pang pulutin ang pinakahuling barya, kaysa harapin ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hubad siya, ang lahat ng kanyang kahinaan at kahihiyan ay nakalantad sa harapan ng lalaking ito. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Mateo, ang kanyang anino ay bumalot sa kanya. Umiling si Alun, buong lakas na tinataboy ang pag-aalok. Hindi po. Ayos lang ako. Salamat. Agad siyang tumayo, ang maleta ay mahigpit na hinawakan, at nagmamadaling lumakad palayo, hindi man lang lumilingon. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila ba may humahabol sa kanyang mga anino. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang bangungot ng paghahanap ng tirahan at trabaho. Natagpuan niya ang isang maliit na apartment sa isang liblib na sulok ng Manila, mura at bahagyang masikip, ngunit sapat na para sa kanila ni Isabela, Bella, ang pangalang napili niya para sa kanyang anak. Lumabas ang pangalan sa isang panaginip, isang pangako ng ganda sa kabila ng lahat. Sa loob ng apartment, tanging ang tunog ng pag-iyak ni Bella ang nakakasira sa katahimikan. Walang kaibigan. Walang pamilya. Walang katuwang. Nakatingin si Alun sa kanyang natutulog na anak, ang kanyang maliit na mukha ay busilak, walang kamalay-malay sa bigat ng mundo na pasan ng kanyang ina. Patawarin mo ako, anak, bulong niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sinubukan niyang maging matatag, maging malakas. Ngunit sa tuwing mag-isa siya, ang takot at pagdududa ay kumakain sa kanya. Paano niya itataguyod ang sarili? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak?
Ang pride niya ay mataas, ayaw niyang humingi ng tulong, lalo na mula sa ama ng kanyang anak na isang ganap na estranghero. Isang hapon, habang nagpapalitan siya ng lampi ni Bella, may kumatok sa kanyang pintuan. Nagulat siya. Wala siyang inaasahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Mateo Salazar sa labas, may hawak na isang malaking basket. Nakasuot siya ng casual na damit ngunit ramdam pa rin ang kanyang karangalan. Magandang hapon, Miss Reyes, bati nito, ang kanyang tinig ay kalmado. Ako si Mateo Salazar. Bagong lipat ako sa katabing unit. Nakita ko ang pangalan mo sa mailbox. Nag-iisip ako, baka pamilyar ka. Pakiramdam ni Alun ay parang may bumara sa kanyang lalamunan. Katabing unit. Ito ba ay coincidence o sinusundan siya ng lalaking ito? Ganoon po ba, sir? Mateo na lang, sabi nito, bahagyang ngumiti. May dala akong kaunting salubong para sa iyo at sa anak mo. Inilahad niya ang basket. Puno ito ng mga baby essentials, diapers, wipes, formula milk at ilang laruan. Hindi mamahalin ngunit napakapraktikal. Naku po, Mateo. Hindi na po kailangan, tanggi ni Alun, ang kanyang pisngi ay namula. Hindi naman po tayo magkakilala. Hindi pa, sagot niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng pag-unawa. Pero ngayon, magkapitbahay na tayo. At kailangan ng isang nanay ang tulong. Nahihiya si Alun. Ang pag-aalok niya ay hindi niya matanggihan. Kailangan niya ang mga bagay na ito. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit siya? Bakit ngayon? Sa loob ng sumunod na mga araw, naging anino si Mateo sa kanyang buhay. Hindi ito nangungulit, ngunit naroon. Kung minsan, may nakita si Alun na bag ng groceries sa kanyang pintuan. O isang bote ng gatas na biglang lumitaw sa kanyang ref walang note. Walang nag-aamin. Pero alam niya. Nagtrabaho si Alun ng 2, minsan 3 part-time na trabaho. Naglilinis ng bahay, nagtitinda ng kakanin sa kalye tuwing gabi, kahit anong makuha niya. Ang pagod ay kumakain sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay halos magaspang na sa paglalaba at paglilinis. Si Bella ay madalas umiiyak sa gabi, at si Alun ay halos hindi na natutulog. Kailangan ko ng mas magandang trabaho, bulong niya sa sarili, habang nakatulala sa kisame, si Bella ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang kanyang savings ay paubos na. Isang umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kilalang ini. May inaalok silang posisyon bilang administrative assistant. Maganda ang sahod, regular ang oras, at may benefits. Nagulat siya. Ilang beses na siyang nag-apply online, ngunit walang sumasagot. Sa interview, sinabi sa kanya ng EC na may isang kakilala ang nag-recommend sa kanya, isang anonymous donor na humanga sa kanyang records sa universidad. Hindi siya nag-iisip ng malalim. Basta trabaho. Basta para kay Bella. Nang sumunod na linggo, sa kanyang unang araw sa trabaho, nakita niya si Mateo sa lobby ng gusali. Nakangiti ito, nakasuot ng corporate attire, at may dalang kape. Nagulat si Alun. Mateo, ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Alun, sagot niya kalmado. Ako ang isa sa mga major sponsor ng NY na ito. Gusto ko lang siguraduhin na ayos ang lahat. Ngumiti siya. Good luck sa bagong trabaho mo. May pumitik sa utak ni Alun. Ang biglaang paglitaw ng trabaho. Ang anonymous donor. At ngayon, si Mateo. Isang kaba ang bumalot sa kanya. Hindi kaya. Gabi iyon, habang pauwi si Alun, nakita niya si Mateo sa kanyang bintana. Nakatayo ito sa kanyang sariling unit, nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa bintana ni Alun. Agad itong lumayo nang mapansin siya. Ngunit huli na. May isang pakiramdam na tumubo sa puso ni Alun, isang mainit na pag-asa na mayroong handang tumulong, ngunit kasabay nito ang matinding pag-aalinlangan at takot. Bakit siya tinutulungan ni Mateo? Ano ang tunay niyang motibo? Isang gabi, habang nagbabayad si Alun ng upa, sinabi sa kanya ng landlady, "Naku, Miss Reyes, hindi mo na kailangan bayaran ang upa mo ngayong buwan. May nagbayad na ng advance para sa iyo sa loob ng 6 na buwan." Nanlaki ang mga mata ni Alun. Po? Sino po? Isang Ginoo. Hindi niya binanggit ang pangalan, pero may iniwan siyang note para sa iyo. Binuksan ni Alun ang maliit na sobre. Isang piraso ng papel.
Sa sulat kamay na pamilyar, nakasulat, para kay Bella. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Walang pirma. Ngunit alam ni Alun kung sino ang nagpadala. Naramdaman ni Alun ang halo-halong galit at pasasalamat. Galit dahil sa pagiging presumptuous ni Mateo, sa pakikialam niya sa kanyang buhay nang walang pahintulot. Ngunit sa ilalim ng galit, mayroong isang bahagyang init na lumaganap sa kanyang dibdib. Isang relief. Isang pag-asa. Para kay Bella. Ang kanyang anak. Unti-unting nakasanayan ni Alun ang presensya ni Mateo. Hindi ito nangungulit. Sa halip, lumilitaw lang ito sa mga tamang pagkakataon, nag-aalok ng tulong nang hindi niya hinihingi, tila ba alam nito ang kanyang mga pangangailangan bago pa man niya ito maisip. Tinanggap niya ang tulong na ito para kay Bella, ang kanyang anak. Ngunit ang bawat tulong na ibinibigay ni Mateo ay may kasamang mabigat na pag-aalinlangan sa puso ni Alun. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa bilihan ng gulay, nasalubong niya si Mateo na palabas ng kanyang unit. May dala itong isang bag ng sariwang gatas at ilang prutas. Magandang umaga, Alun, bati nito, ang boses ay kalmado at nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Kamusta si Bella? Nakatulog ba ng maayos? Nagulat si Alun sa pag-aalala nito. Magandang umaga rin po, Mateo. Salamat. Medyo nahirapan lang kami kagabi. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi ang detalye na yon. Hindi niya ito kaibigan. Hindi niya ito kilala. Ah, ganoon ba? Lumungkot ang mukha ni Mateo. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-aalaga, huwag kang mag-atubiling magsabi. Kaya kung kumuha ng mag-aalaga, o ako mismo ang pwedeng magbantay kay Bella pansamantala habang nagpapahinga ka. Napaka-sweet ng alok. Ngunit napakamahal. Isang Mateo Salazar, nagbabantay ng anak niya. Hindi niya kayang tanggapin yon. At paano ito nakakaramdam ng ganoong pag-aalala sa isang taong halos hindi nito kilala? Naku, huwag na po, Mateo. Kaya ko po. Maraming salamat sa pag-aalala. Mabilis niyang tinapos ang usapan at nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam niya ang titig ni Mateo sa kanyang likuran. Sa kabila ng pag-iingat ni Alun, unti-unting lumambot ang kanyang puso dahil kay Mateo. Tuwing Sabado ng hapon, inaalok siya ni Mateo na maglakad-lakad sa parke, kasama si Bella. Ayaw sana ni Alun pero napakaimbitado ng mga mata ni Mateo. At nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Bella sa tuwing nakikita niya si Mateo. Isang araw sa parke, nakaupo si Alun sa isang bench habang pinapanood si Mateo na buhat-buhat si Bella. Inihagis ni Mateo ang bola ng pabalik-balik at si Bella ay humahagalpak sa tawa. Ang mga mata ni Mateo ay nakatuon lang kay Bella, puno ng pagmamahal. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alun, isang ngiting matagal na niyang hindi naramdaman. Naalala niya ang mga pangarap niya dati, ang pamilyang gusto niyang buuin. Ngayon, sa harap niya, nakita niya ang isang lalaking may kakayahang magbigay ng ganoong pagmamahal sa kanyang anak. Ito ang una niyang beses na nakita si Mateo na parang isang tunay na ama, hindi lang isang estranghero na nag-aalok ng tulong. Inilapag ni Mateo si Bella sa damuhan at hinayaan itong gumapang patungo sa isang paru-paro. Lumapit siya kay Alun na upo sa tabi nito. Ang ganda niya, Alun, bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay malambing. Kamukha mo. May labi ka rin. Namula si Alun. Salamat. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang init ng presensya ni Mateo sa kanyang tabi. Unti-unti, nakalimutan niya ang kanyang pag-ingat. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngunit may isang bahagi ng kanyang utak ang patuloy na nagtatanong. Paano naging ganoon kadali para kay Mateo na maging komportable kay Bella? Paano siya nagkaroon ng ganoong lalim ng pagmamahal para sa isang batang hindi pa niya masyadong kilala? May kakaiba sa mga ito. Isang hapon, habang nagpapahinga siya mula sa kanyang trabaho sa INE, nagbabasa si Alun ng isang lumang lifestyle magazine na nakita niya sa office pantry. Nasa cover si Mateo Salazar. Binuksan niya ang magazine at sa isang page, may isang feature tungkol sa mga racing billionaires ng Pilipinas. May larawan doon ni Mateo, kasama ang iba pang mga negosyante, sa isang high-profile event. Biglang may pamilyar na pumitik sa kanyang isip. Ang venue ng event ang damit ni Mateo. Ang buhok. Tila ba nakita na niya ang larawang iyon o ang eksenang iyon dati? Bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang internship sa huling taon niya sa kolehiyo.
Isang charitable event para sa mga kabataang estudyante, kung saan siya ay isa sa mga volunteer. Tumulong siya sa pag-organize ng mga upuan, pag-serve ng drinks. May nakita siyang lalaki na kahawig ni Mateo, nakatayo sa isang sulok, nakikipag-usap sa mga mayayaman. Isang sulyap lang at mabilis siyang lumayo. Ngunit ang mukha niya ay namarkahan sa kanyang memorya dahil sa kakaibang aura nito. Kinilabutan si Alun. Hindi kaya si Mateo ang lalaking iyon? Hindi niya na masyadong maalala ang mukha nito noon o ang mga detalye ng gabing iyon. Ngunit ang posibilidad ay nagbigay sa kanya ng hindi pagkakatiwalaan. Isang linggo pagkatapos, lumapit si Mateo kay Alun sa lobby ng kanilang building. Alun, may offer ako sa'yo. Nag-alangan si Alun. Ano po iyon, Mateo? May bago kaming programa sa ini, simula ni Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso. Isa itong programa para sa mga ina na nag-iisang itinataguyod ang kanilang pamilya. Kailangan namin ng project manager na may malalim na pag-unawa sa sitwasyon ng mga nanay na tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Alun. Isang project manager. Ito ay isang malaking posisyon, isang malaking responsibilidad. At isang malaking sweldo. Nakita ko ang galing mo sa iyong trabaho ngayon, Alun. May angking talino ka. At nakita ko rin kung paano mo itinataguyod si Bella. Alam kong ikaw ang tamang tao para sa posisyon na ito. Full-time ito, may benefits, at mas malaking sahod. Ang puso ni Alun ay tumibok ng mabilis. Ito ang oportunidad na pinapangarap niya, ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap para kay Bella. Ngunit bakit galing kay Mateo? Bakit siya? Pero, Mateo. Project manager. Hindi ko po alam kung kaya ko. May takot sa kanyang tinig. Ngumiti si Mateo, isang ngiting nagbigay ng tiwala sa kanya. Alam kong kaya mo, Alun. Magtitiwala ako sa iyo. Gusto ko lang na magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan para sa iyo at kay Bella. Matagal na nag-isip si Alun. Ang kanyang pride ay nagsasabing tanggihan, ngunit ang pangangailangan niya at ang pag-asa para kay Bella ay mas matimbang. Sige po, Mateo. Tatanggapin ko po. Kinaumagahan, bago pumasok sa trabaho, may iniwan si Mateo na susi sa kanyang pintuan. Pwede mong alagaan ang mga halaman ko habang nasa business trip ako. Ilang araw lang. Habang nasa loob ng unit ni Mateo, pinaninindigan ni Alun ang kanyang sarili na hindi tingnan ang mga personal na gamit nito. Ngunit sa kanyang paglilinis sa maliit na opisina ni Mateo, isang lumang folder ang nahulog mula sa estante. Binuksan niya. Isang si Project Report, Empowering Young Women in Urban Poor Communities. Sa loob, may mga statistics, graphs, at mga larawan ng mga seminar na kanyang dinaluhan bilang estudyante. Sa ibabang bahagi ng huling pahina, may nakasulat na pangalan at isang lagda, Mateo Salazar, lead sponsor. Biglang bumalik ang alaala. Hindi lang isang sulyap. May isa siyang kasamahan noon na nagsabi, siya raw ang major sponsor natin. Sobrang gwapo, no? Nanginig ang mga kamay ni Alun. Ang gabing iyon. Ang party. Ang kanyang internship. Hindi ito basta coincidence. Alam na ni Mateo ang pagkatao niya bago pa man mangyari ang lahat ng ito. Ang bawat kilos niya, ang bawat tulong, ang lahat ay tila bahagi ng isang malaking plano. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pagkataranta, tila ba may umuukit sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit niya itinago ang lahat? Pinagmamasdan ni Mateo si Alun mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang pagbabago sa dating babaeng luhaan at halos walang pag-asa. Ngayon, may ngiti na sa kanyang labi habang nakikipag-ugnayan sa mga staff ng INI. Ang kanyang mga mata ay may buhay at ang kanyang mga galaw ay may tiwala. Sa kanyang tabi, tahimik na naglalaro si Bella, na ngayon ay halos isang taon na ngayon ay gumagapang na at nagsisimula ng magsalita. Isang matamis na haplos ang dumampi sa puso ni Mateo. Ito ang kaligayahan na matagal na niyang hinahanap, isang pamilya na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Hindi na ito tungkol sa obligasyon. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ngunit sa bawat sulyap, lumalaki rin ang bigat ng lihim sa kanyang dibdib. Ang gabing iyon. Ang kanyang paghahanap. Ang kanyang pagpapanggap bilang kapitbahay. Paano niya sasabihin kay Alun ang lahat? Paano niya ipapaliwanag nang hindi siya masisira? Ang takot na mawala sila ay mas malaki pa sa takot na mamatay.
Isang gabi, matapos matulog si Bella, inanyayahan ni Mateo si Alun para sa isang hapunan sa rooftop ng kanilang building. Simple lang ang handa, mga lutong bahay na inihanda niya mismo. Ang tanging ilaw ay ang mga bituin sa kalangitan at ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. "Kumusta ang trabaho mo, Alun?" tanong ni Mateo, sinubukan niyang maging kaswal. "Maayos naman, Mateo." "Maraming salamat sa oportunidad," sagot niya, ang kanyang tinig ay malumanay. "Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng ganito kagandang trabaho, lalo na sa sitwasyon ko." "Karapat-dapat ka doon, Alun," sabi niya, sinsero. "May angking talino ka. At nakita ko kung gaano ka kasipag." Nagkatinginan sila. May isang sandaling tila tumigil ang mundo. Ang mga mata ni Alun ay nagtanong, nag-aalangan, ngunit mayroon ding bahagyang pag-asa. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang ikwento kung paano niya siya hinanap, kung paano siya ginulo ng gabing iyon, kung paano siya nabighani sa kanya sa simula pa lang. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang takot na makita ang galit at pagtataksil sa mga mata ni Alun ay nagpatigil sa kanya. "Alun," bulong niya. "May gusto sana akong sabihin sa iyo." Biglang may tumunog na notification sa kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang executive assistant. "Sir, emergency. Delores Delin wants to see you first thing tomorrow morning. She's insisting." Napasigaw si Mateo sa kanyang isip. Si Sofia. Bakit ngayon? Nais niyang ipagsawalang bahala, ngunit alam niyang hindi ito pwede. Napansin ni Alun ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. "May problema ba, Mateo?" "Wala. Kailangan ko lang asikasuhin ang ilang bagay sa opisina." Bumuntong hininga siya. "Patawarin mo ako, Alun. May importante akong gustong sabihin sa'yo." Isang hapon, pagkatapos ng trabaho ni Alun, nagpa siya si Mateo na samahan siya pauwi. Habang naglalakad sila sa tahimik na pasilyo ng kanilang building, huminto siya sa tapat ng pintuan ni Alun. "Alun," sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay, puno ng matinding emosyon. "Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong nagdusa ka ng sobra dahil sa akin. Pero gusto kong malaman mo na simula nang makilala kita, nagbago ang lahat sa akin." Tumitig siya sa mga mata ni Alun. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Alun, ang pag-aalinlangan. Ngunit nakita rin niya ang isang bahagyang paglambot. Dahan-dahan, inabot ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Alun. Naramdaman ni Alun ang init ng kanyang palad. Ipinaikot ni Mateo ang kanyang hinlalaki sa pisngi ni Alun. Walang salita. Dahan-dahan siyang lumapit at hinalikan si Alun. Isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pagnanais na bumuo ng isang hinaharap. Hindi ito basta-basta halik. Ito ay isang pangako, isang pag-amin sa kabila ng lahat ng lihim at takot. Ang kanyang buong pagkatao ay nagnanais na protektahan ang babaeng ito at ang kanilang anak. Naramdaman ni Alun ang init ng halik. Sa isang saglit, nalimutan niya ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init, ang koneksyon, at ang pag-asa. Ngunit nang maghiwalay ang kanilang mga labi, bumalik sa kanyang isip ang katanungan, ano ang ibig sabihin ng halik na ito? Ito ba ay pagmamahal o bahagi lang ng isang laro na sinimulan ni Mateo? Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Mateo. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama. Tama nga ang kutob niya. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakita niya si Sofia De Leon, ang kanyang dating fiancé, na nakaupo sa kanyang upuan, tila ba ito ang may-ari ng lugar. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mateo," sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng pagmamay-ari. "Narinig ko ang tungkol sa bago mo." Kumunot ang noo ni Mateo. "Wala kang pakialam sa buhay ko, Sofia." "Oh, talaga ba?" Lumapit si Sofia, ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Ang tagal mo nang hinahanap ang babaeng yon, hindi ba? Ang babaeng nagdulot ng gulo sa buhay mo. Akala ko ba'y isang fling lang yon? Bakit nandito na siya at may anak pa kayo?" Napatingin si Mateo sa kanya. Paano niya nalaman? Nagsimula si Sofia na magkwento ng mga detalye na tanging siya lang at Alun ang dapat makakaalam. Siya ang sumubaybay kay Alun. Siya ang nagbigay ng trabaho. Siya ang nagbayad ng upa. At ngayon, may bata pa kayo, patuloy ni Sofia, ang kanyang boses ay naging mas makamandad. Ano? Lalaki.
Ang anak ng isang basura at ng isang babaeng walang hiya. Mateo, alam mo namang hindi yan pwedeng mangyari. Umalis ka, Sofia, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit mumiti lang si Sofia, isang ngiting punong-puno ng paghamak. Wala kang magagawa, Mateo. Ako ang nakatakda para sa'yo. Ang mga Salazar at ang mga De Leon ay may kasunduan. At sisiguraduhin kong hindi mapupunta sa isang babaeng tulad niya ang kapalaran mo. Pagkatapos noon, nagsimulang makatanggap ng mga tawag at mensahe si Alun mula sa iba't ibang unknown numbers. May mga taong nagtatanong tungkol sa kanyang anak. May mga nag-iwan ng comments sa kanyang social media na walang hiya, kakasuhan. Ngunit ang pinaka-nakakagulo ay ang text message na kanyang natanggap. Isang lumang litrato ni Sofia at Mateo magkasama sa isang in-branding party, nakangiti at mukhang masaya. Sa ibaba nito ay ang isang text message. Ikaw, wala kang alam sa mundo namin. Akala mo ba'y mahal ka niya? Isa ka lang panandalian. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa kanya. Maghanda ka sa susunod kong hakbang, Alonsina. Hindi ka magtatagal sa tabi ni Mateo. Ang text message mula kay Sofia ay parang lason na kumalat sa buong katawan ni Alun. Ang larawan nila ni Mateo na magkasama, ang mga salitang puno ng banta at paghamak. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa kanya. Sumasayaw ang mga salita sa kanyang isip. Kung si Sofia nga ang ex-fiance ni Mateo, bakit niya kailangang magpadala ng ganoon? May alam ba siya na hindi alam ni Alun? At ang pagdududa na pilit niyang itinaboy mula pa noong unang makita niya ang project report sa unit ni Mateo ay unti-unting lumalaki at nagiging isang malaking halimaw. Ang trabaho. Ang upa. Ang mga pagtulong na tila ba naging masyadong perpekto. Ang halik ni Mateo ay naging alaala na puno ng pagkagulo. Ito ba ay totoo, o bahagi lang ng isang malaking kabanata sa buhay niya na isinulat ng iba? Ang bawat kabutihan ni Mateo ay naging isang kadena na mas lalong nagpapahirap sa kanya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa kanya, kundi para kay Bella. Nagsimulang mag-imbestiga si Alun. Palihim. Nagsimula siya sa mga lumang articles online tungkol sa Salazar Group, sa mga events na dinaluhan ni Mateo. Bumalik siya sa mga files ng kanyang unibersidad, tiningnan ang mga nakaraang partnership ng NG na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Habang nagbubuklat siya ng mga lumang dokumento sa database ng NG na dating sinuportahan ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang T-Project Report, Empowering Young Women in Urban Poor Communities, na nakita niya sa unit ni Mateo ay naroon din sa database. Ngunit ngayon mas detalyado. May mga minutes ng meeting. May mga listahan ng mga kalahok. At naroon ang pangalan niya. Alonsina Reyes. Sa ilalim ng kanyang pangalan, may isang maliit na tala, napakatalino. May potensyal. Dapat bigyan ng dagdag na pansin. At ang petsa ng tala ay ilang linggo bago pa man mangyari ang party. Hindi ito ang nag-iisang tala. May isa pang nakasulat sa isa pang report, nag-aalala ako sa safety ng mga estudyante sa ganitong events. Special mention for Alonsina. Need to ensure she's safe. At ito ay petsa ng mismong araw ng party. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alun. Hindi siya nakikinig sa mga kwento ng kanyang mga katrabaho. Hindi ito coincidence. Nalaman na ni Mateo ang pagkatao niya bago pa man mangyari ang gabing iyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Alun. Ang pagiging random na pagkakakilala sa kalsada, ang pagiging bagong kapitbahay, lahat ay tila bahagi ng isang malaking dula na kanyang kinasangkutan nang hindi niya nalalaman. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang email thread sa pagitan ni Mateo at ng isang private investigator na aksidenteng naiwan na bukas sa isa sa mga shared drives ng isang pagkakamali ng A department na hindi pa naayos. Ang subject ng email ay Reyes, Alonsina, follow-up. Ang mga mensahe ay detalyado, naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang address, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagiging buntis, ang mga larawan ni Bella, maging ang impormasyon tungkol sa pagpapalaya sa kanya ng kanyang ina. Nabasag ang mundo ni Alun. Ang mga mata niya ay nagtuos sa screen, ang mga titik ay tila ba naglalayag sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lahat ng tulong, lahat ng kabutihan, lahat ng matatamis na salita ay naging mga balahibo ng pusa na dumidikit sa kanyang kaluluwa, pumapatay sa kanyang pag-asa.
Pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi lang siya, kundi pati si Bella. Hindi ito ang pagmamahal na kanyang inaakala. Ito ay isang uri ng obsession, isang uri ng kontrol na nagtatago sa likod ng mabuting hangarin. Pag-uwi ni Alun, tahimik siyang naghanda ng hapunan. Ang bawat galaw ay mabigat, tila ba may bumibigat sa kanyang mga balikat. Si Bella ay naglalaro sa sahig, walang kamalay-malay sa bagyo na paparating. Hindi nagtagal, kumatok si Mateo sa pintuan. May dala itong cake para raw sa kanilang celebration dahil maayos ang trabaho ni Alun. Ngunit para kay Alun, ito ay lasa ng pagtataksil. Binuksan ni Alun ang pinto, ang kanyang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Mateo, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit sa loob ay puno ng galit at sakit. Alun? May problema ba? Tanong ni Mateo, napansin ang kakaibang aura ni Alun. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Pumasok ka, sabi ni Alun, ang kanyang tinig ay malamig. Pumasok si Mateo, may pag-aalinlangan. Inilapag niya ang cake sa mesa. Tumingin siya kay Alun, sinusubukan basahin ang kanyang iniisip. Bakit, Mateo? Simula ni Alun, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Bakit mo ako niloko? Nagulat si Mateo. Anong sinasabi mo, Alun? Huwag kang magpanggap na wala kang alam, sumigaw si Alun, hindi na niya kayang pigilan ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha. Alam mo ang lahat mula pa sa simula. Alam mo na ako si Alonsina Reyes, ang babaeng dinala mo sa hotel. Alam mo na ako ang estudyanteng nakita mo sa event. Sinusundan mo ako. Sinubaybayan mo ang bawat galaw ko. Bakit? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namutla. Alun, hindi ganoon ang nangyari. Pwede kitang ipaliwanag. Ipaliwanag? Umiling si Alun, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kabutihan mo. Ang pagtulong mo. Ang trabaho ko. Ang upa. Ang pagiging kapitbahay mo. Lahat ba yan ay bahagi ng plano mo? Isang kabanata na isinulat mo para sa akin, para sa'yo, para sa anak ko. Lumapit si Mateo, sinubukan siyang hawakan, ngunit umatras si Alun. Hindi mo naintindihan, Alun. Ginawa ko ang lahat dahil gusto kitang protektahan. Ginulo ko ang buhay mo at responsibilidad ko iyon. Nagsisisi ako sa nangyari at sa gabing iyon. Nagsisisi, tumawa si Alun, isang mapait na tawa. Kung nagsisisi ka, bakit mo itinago? Bakit mo hinayaan akong maniwala na ako ay isang kawawang babae na tinulungan mo lang ng basta-basta? Bakit mo hinayaan akong mahulog sa bitag mo? Ang kanyang tinig ay tumaas. Si Bella, na naglalaro sa sahig, ay nagulat at nagsimulang umiyak. Ang lahat ba ay kasinungalingan, Mateo? Tanong ni Alun, ang boses ay puno ng pighati. Ang bawat ngiti mo, ang bawat pag-aalala mo, ang bawat halik mo scripted ba ang lahat? Ang pagmamahal mo, scripted ba? Hinawakan ni Mateo ang kanyang braso, ang kanyang mukha ay nagmamakaawa. Hindi, Alun. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo at kay Bella. Patawarin mo ako pero hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Tinabig ni Alun ang kamay niya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagtataksil. Hindi niya na makita ang taong minsan niyang sinimulang pagkatiwalaan. Ang lahat ay naging usok. Hindi ko na kaya, Mateo, bulong ni Alun, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Hindi ko kayang manatili sa tabi ng isang taong niloko ako. Ang lahat ng ating pinagsamahan, naging kasinungalingan. Wala na akong tiwala sa'yo. Mabilis siyang lumapit kay Bella, binuhat ang umiiyak na sanggol. Hinawakan niya ang isang maliit na bag na laging handa, naglalaman ng mga pangunahing gamit ni Bella. Ang kanyang desisyon ay matatag. Aalis kami, sabi ni Alun, tumingin kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, at hinding-hindi na kami babalik. Nakatayo si Mateo sa gitna ng kanyang sala, ang amoy ng kape ay nanatili pa rin sa hangin, ngunit ang init ng bahay ay nawala na. Ang pintuan ay bukas ng bahagya, sapat para makita niya ang madilim na pasilyo kung saan naglaho si Alun at si Bella. Ang kanyang dibdib ay masakit, parang pinipiga. Ang mga salita ni Alun ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, lahat ba ay kasinungalingan, Mateo? Aalis kami, at hinding-hindi na kami babalik. Gusto niyang tumakbo, habulin sila, yakapin si Alun, at ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Hindi niya nagawa. Hinayaan niya silang umalis.
At ang regret ay parang matalim na espada na tumusok sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata, naalala ang gabing iyon, ang kanyang paghahanap, ang kanyang determinasyon na ayusin ang gulong na gawa niya. Ngunit sa pagtatago niya ng katotohanan, mas malaking gulo ang nagawa niya. Ang takot na mawala si Alun at Bella ay ngayon ay nagiging katotohanan. Sinubukan niyang tawagan si Alun. 1 ring. 2 ring. 3 ring. Pagkatapos, ang boses ng automatic voice message, "The subscriber cannot be reached." Sinubukan niya muli. At muli. Paulit-ulit. Ngunit laging pareho ang sagot. Hindi niya na makontak si Alun. Ang kawalan ng pag-asa ay humaplos sa kanya. Kung hindi niya sila maabot, paano niya ipapaliwanag? Paano niya ipapakita na sincero siya? Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, lumaganap na ang balita. Ang kanyang cellphone ay halos sumabog sa dami ng tawag mula sa kanyang IN team at mga reporters. Ang kanyang social media feed ay puno ng posts tungkol kay Alun. Lumabas sa isang prominenteng tabloid ang isang headline, "Ang lihim na anak ng bilyonaryo, Mateo Salazar, may ikinatagong babae at sanggol sa loob ng 1 taon." Kasama nito ang mga lumang larawan ni Alun, ang ilan ay tila kuha mula sa kanyang mga social media accounts bago pa man niya burahin, ngunit ang iba ay mukhang kinunan ng palihim. Mayroon ding mga larawan ni Bella na nakuhanan habang naglalaro sa parke kasama si Mateo. May isang partikular na post na kumalat ng mabilis sa Facebook at Twitter, isang doctored photo ni Alun, tila lasing, sa isang party, kasama ang caption, "Ang tunay na mukha ng ina ng anak ni Mateo Salazar. Isang gold digger na naka one-night stand lang. Ano ang kaya niyang gawin para sa yaman?" Ang mga comments ay puno ng paninira at paghuhusga. Mga salitang tulad ng "imalandi, walang hiya, oportunista." Naggitngit si Mateo. Ito ay gawa ni Sofia. Alam niya. Wala nang ibang may kakayahang gawin ito ng ganito kabilis at kasama. Ang kanyang galit ay nag-alab, nagpatindi sa kanyang determinasyong protektahan si Alun at Bella. Hindi na ito tungkol sa sarili niyang kahihiyan. Ito ay tungkol sa kapakanan ng kanyang pamilya. Walang pag-aatubili siyang tumawag sa kanyang Chief Legal Counsel, si Atty. Ramirez. "Atty, gusto kong tanggalin ang lahat ng posts na ito. Gusto ko ng cease and desist order laban sa lahat ng kumakalat ng fake news. At gusto kong sampahan ng kaso si Sofia De Leon para sa defamation at libel." Agad-agad. "Masusunod, sir," sagot ni Atty. Ramirez, ang boses ay seryoso. "Simulan na namin ang paggalaw. Pero sir, kailangan naming maging handa. Posible itong lumaki at baka may iba pang lumabas." "Gawin mo ang lahat," sagot ni Mateo. "Kahit anong kailangan para protektahan sila." Matapos niyang kausapin ang kanyang legal team at IN team, nagpasya si Mateo na harapin ang isa pang malaking hamon, ang kanyang ina. Alam niyang hindi ito magiging madali. Si Senora Emilia Salazar ay kilala sa kanyang pagiging tradisyonalista, sa kanyang pagpapahalaga sa reputasyon at pangalan ng pamilya. Nagmaneho si Mateo patungo sa Salazar Ancestral Home, ang kanyang puso ay mabigat. Nakaupo si Senora Emilia sa kanyang hardin, umiinom ng tsaa, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Ma," simula ni Mateo, umupo siya sa tapat nito. Tiningnan siya ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay matalim. "Narinig ko na ang lahat, Mateo. Ang tungkol sa babaeng iyan. At sa bata." "Ano ito?" "Si Alun at si Bella po ang tinutukoy niyo, ma," sabi ni Mateo, sinubukan niyang maging kalmado. "At totoo po ang lahat. Si Bella ang apo niyo. Anak ko siya." Umiling ang kanyang ina. "Hindi maaari. Hindi maaaring magkaroon ng ganoong klaseng iskandalo ang mga Salazar. Ang reputasyon natin, Mateo, napakahalaga niyan. Saan ka nakakita ng bilyonaryong may anak sa isang ordinaryong babaeng hindi mo pa nga pinakasalan?" "Ma, mahal ko po si Alun," pagtatapat ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. "At si Bella, kailangan nila ako." "Pagmamahal," tumawa ang kanyang ina, isang mapait na tawa. "Ang sabi-sabi sa media, isang gold digger ang babaeng yan. Isang oportunista. Nilinlang ka lang niyan. At ang Sofia, bakit hindi mo pinakasalan? Kung pinakasalan mo siya, hindi magyayari ang lahat ng ito." Nagsimulang kumulo ang dugo ni Mateo. "Ma, hindi ako kailanman magpapakasal sa isang babaeng hindi ko mahal. Si Sofia ay bahagi ng nakaraan. Si Alun at Bella ang pamilya ko ngayon.
Pamilya. Bumangon ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang pamilya ay itinayo sa pundasyon ng respeto at pangalan. Hindi sa isang iskandalo at isang anak na hindi plinano. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon sa babaeng iyan at sa batang iyan, maaaring maapektuhan ang negosyo natin. Ang Salazar Group. Handa ka bang isugal ang lahat ng minana natin para sa isang kapritso? Hindi ito kapritso, ma. Buhay ito ng tao. Pamilya ko ito, sumigaw si Mateo. Hindi ko ito tatanggapin, Mateo, sabi ng kanyang ina, matigas ang boses. Hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya Salazar ang babaeng iyan hanggat hindi niya pinatutunayan ang sarili niya. At ang batang yan? Sigurado ka bang sayo yan? Napapikit si Mateo. Ang sakit ay mas matindi pa sa pisikal na sakit. Ang sarili niyang ina ay tumalikod sa kanya. Kung hindi mo sila iiwan, Mateo, ako ang mangunguna sa pagtatanggol sa pangalan ng ating pamilya, sabi ng kanyang ina, at umalis, iniwan si Mateo na nag-iisa sa hardin. Sa kabila ng pagtanggi ng kanyang ina at ang patuloy na panggigipit sa media, hindi sumuko si Mateo. Araw-araw, pinuntahan niya ang apartment ni Alun, kumatok, nag-iwan ng mga bulaklak, sulat, at pagkain. Walang sagot. Walang bukas na pinto. Ngunit hindi siya tumigil. Nasa opisina si Mateo, nakatulala sa isang report, nang may tumawag na hindi pamilyar na numero. Sumagot siya. Mateo Salazar, tanong ng boses, formal at matigas. Kailangan mong humarap sa Regional Trial Court. Nagsampa ng kaso si Emma Sofia de Leon laban sa iyo at kay Emma Alonsina Reyes. Kumulot ang noo ni Mateo. Kaso? Para saan? Petition for guardianship and custody, sabi ng boses. Hinihiling niya ang karapatan sa pagiging guardian ni Isabela Reyes, at sinasabi niyang hindi ka raw karapat-dapat na maging ama, at si Emma Reyes ay isang irresponsableng ina. Mayroon siyang mga ebidensya. Nanlumo si Mateo. Ang kanyang puso ay parang pinukpok. Si Sofia. Hindi lang siya nagkakalat ng fake news. Direkta siyang inaatake. Ang sarili niyang anak, si Bella, ang nasa panganib. Kailan ang hearing, tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Walang oras para mag-alala. Oras na para lumaban. Ang mundo ni Alun ay nagimbal sa balita ng kaso. Hindi lang ang pagtataksil ni Mateo ang nagpapahirap sa kanya, kundi pati na rin ang pag-atake ni Sofia. Ang mga headlines at social media posts ay patuloy na bumabaha, sinisira ang kanyang pangalan at nagbabanta sa kanyang karapatan bilang ina. Ang kanyang maliit na apartment ay tila naging piitan, kung saan ang bawat ingay sa labas ay pakiramdam niya ay hatol ng mga tao. Nakatingin si Alun kay Bella na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang daliri. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya susuko. Ngunit ang takot ay nananatili, bumubulong sa kanyang isip na baka hindi siya sapat. Baka totoo ang mga sinasabi nila. Sa kabila ng kanyang galit at sakit, alam ni Alun na kailangan niyang makipag-usap kay Mateo. Hindi para magpaliwanag siya, kundi para pag-usapan ang kapakanan ni Bella. Kumatok si Mateo sa kanyang pintuan ng gabing iyon, dala ang isang sobre na naglalaman ng summons. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon matapos ang paghaharap nila, nag-usap sila ng masinsinan. Alun, kailangan natin itong harapin ng magkasama, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay nagmamakaawa. Kailangan nating protektahan si Bella. Handa akong gawin ang lahat, kahit ano, para manatili siya sa atin. Tinignan siya ni Alun, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa luha. Paano mo nagawang gawin ito sa akin, Mateo? Ang lahat ng lihim mo. Hindi ko alam kung paano pa ako magtitiwala sa iyo. Alam ko, Alun, sagot niya, at wala akong hihingin sa iyo kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na sinsero ako. Para patunayan na mahalaga ka sa akin, at si Bella ang pinakamahalaga sa buhay ko. Nakita ni Alun ang sakit sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang pagmamakaawa ay totoo. At sa kabila ng lahat, alam niya na si Mateo ang ama ni Bella. Hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-aalala para kay Bella ay mas matindi pa sa kanyang galit kay Mateo. Anong plano mo? Tanong ni Alun, ang kanyang boses ay malamig pa rin, ngunit may bahagyang paglambot. Sinabi ni Mateo ang kanyang plano, ang kanyang legal team, ang kanyang team.
Ang kanyang determinasyon ay malinaw. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ni Alun ay may kasama siya sa laban. Ang mga sumunod na araw ay naging abala sa paghahanda para sa korte. Si Alun at Mateo ay regular na nagkikita, hindi na bilang magkasintahan, kundi bilang mga magulang na nagsisikap protektahan ang kanilang anak. Pinag-aralan nila ang mga dokumento, sinanay ang kanilang mga sasabihin. Sa bawat pag-uusap, unti-unting lumambot ang puso ni Alun. Nakita niya ang tunay na pagmamahal ni Mateo para kay Bella. Kung paano ito humawak sa kanyang anak, kung paano ito ngumiti sa tuwing tatawa si Bella. Ang kanyang mga pagkakamali ay nagpapasakit sa kanya, ngunit ang kanyang mga aksyon ngayon ay nagpapakita ng kanyang sinseridad. Isang hapon, habang inire-review nila ang mga ebidensya, tumunog ang doorbell. Nagulat si Alun. Wala siyang inaasahan. Nang buksan niya ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Elena Reyes. Ang mukha nito ay matigas at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. Ma, bulong ni Alun, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Matagal na silang hindi nagkita. Alunsina, sabi ng kanyang ina, ang boses ay malamig. Nabalitaan ko ang lahat. Ang iskandalo na ito. Ang mga kaso. Lumabas ka na naman sa di at sa mga dyaryo. Naramdaman ni Alun ang pagkahabag at sakit sa mga salita ng kanyang ina. Ito ang pinakahuling bagay na gusto niyang harapin. Ma, pwede po ba tayong mag-usap sa loob? Tanong ni Alun, sinubukan niyang maging kalmado. Ngunit umiling ang kanyang ina. Hindi na kailangan. Dumito ako para sa isang bagay. Ang batang iyan. Tumingin siya kay Bella na gumagapang sa sala. Ibigay mo sa akin ang bata, Alunsina. Hindi ka karapat-dapat na maging ina sa kanya. Sirain mo ang lahat. Sirain mo ang pangalan ng pamilya. Ayaw kong lumaki ang batang iyan sa gitna ng iskandalo na ito. Ma, anong sinasabi niyo? Napasinghap si Alun. Bella ang anak ko. Hindi ko siya ibibigay kaninuman. Hindi ka na bahagi ng pamilya namin, Alunsina, sumigaw ang kanyang ina. Nakalimutan mo na ba? Pinalayas kita. At ngayon, pinapahiya mo lang kami. Ang bata na iyan ay produkto ng iyong kahihiyan. Pwede kong i-claim siya. Kaya kong bigyan siya ng desenteng buhay. Hindi tulad mo. Lumabas si Mateo mula sa loob, ang kanyang mukha ay seryoso. Elena, hindi po pwedeng mangyari yan. Nagulat ang kanyang ina nang makita si Mateo. Ikaw ang lalaking sumira sa buhay ng anak ko. At ngayon, gusto mo pa siyang agawin sa akin. Ma, siya ang ama ni Bella, sabi ni Alun, ngunit hinarap siya ng kanyang ina. Ama? Isang lalaking nakilala lang ng anak ko sa isang gabi. Walang pananagutan. Alam ng lahat kung paano siya nabuntis. At ngayon, may kaso pa kayo. Ano ang sasabihin ng mga tao sa bata na yan kapag lumaki na siya? Ang mga salita ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa mga headline. Pinutol niya ang bawat pag-asa ni Alun. Hindi ko lang siya kukunin sa iyo, Alunsina, sabi ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay matalim. May hawak siyang isang folder, tila puno ng mga dokumento. Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong alas. Mayroon akong mga detalye tungkol sa gabing iyon at ang lahat ng pinagtataguan mo. Malalaman ng lahat ang lahat, Alunsina. Hindi lang ang tungkol sa pagbubuntis mo. Pati ang tungkol sa mga maliliit na lihim na akala mo'y walang makakaalam. Maghanda ka. Hindi lang ikaw ang pupuntiryahin ko. Niyakap ni Alun si Bella, ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? Anong alas? Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pagkakamali, ay babalik para guluhin siya. At ngayon, si Mateo ay naguguluhan din. Niyakap ni Mateo si Alun ng mahigpit, habang patuloy na umiiyak si Bella sa mga braso ng kanyang ina. Ang mga salita ng ina ni Alun ay parang matalim na tunog sa tenga ni Mateo, mayroon akong alas. Malalaman ng lahat ang lahat. Ano ang tinutukoy niya? Ang mukha ni Alun ay putlang-putla, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang takot na hindi na kayang itago. Alun, bulong ni Mateo, kalma. Ano man ang ibig sabihin ng nanay mo, haharapin natin yan. Sabihin mo sa akin. Ano ang kinatatakutan mo? Mayroon ka bang tinatago na mas matindi pa sa alam ko? Umiling si Alun, ang kanyang luha ay humalo sa basa ng kanyang pisngi. Wala, Mateo. Wala akong ibang lihim.
Hindi ko lang alam kung anong sasabihin niya. Kung ano ang pwede niyang gawin. Kahit pananatiling matatag ang kanyang mukha, alam ni Mateo na may mas malalim na takot si Alun. Ngunit wala na siyang oras para suyuin ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang ingalas na yon bago pa man ito gamitin sa korte. Nagsimulang maghukay si Mateo. Inutusan niya ang kanyang private investigator na alamin ang lahat ng kontak ni Elena Reyes sa mga nakaraang buwan, lalo na ang mga kakaibang tawag o pagpupulong. Pinagsama-sama niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa buhay ni Alun bago pa man sila magkakilala. Kailangan niyang masigurong wala nang magiging sorpresa. Lumipas ang 2 araw at nagbigay ng report ang kanyang investigator. Mayroong isang serye ng tawag sa pagitan ni Elena Reyes at isang personal assistant ni Sofia De Leon. Ang mga tawag ay nagsimula ilang linggo matapos ang party ni Mateo, sa mismong panahong nagkakaroon na ng hinala si Alun na siya ay buntis. Mayroon ding mga email exchanges na nakuhanan sa pamamagitan ng pagsusuri sa deleted files ng computer ng assistant. Habang binabasa ni Mateo ang mga detalye, kumulo ang kanyang dugo. Si Sofia. Hindi lang siya basta selosa. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang mga email ay naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol kay Alun, ang kanyang sitwasyon sa buhay, ang kanyang paghihirap, at ang nakakagulat na balita ng kanyang pagbubuntis. Ngunit ang mga impormasyon ay puno ng paninira at pagpapalaki. Ipinipinta si Alun bilang isang oportunista, isang babaeng may reputasyong hindi maganda. Mayroong malinaw na tagubilin mula kay Sofia na i-leak ang impormasyon sa mga tamang tao, kabilang na ang pinakamalapit sa pamilya ni Alun. Ang layunin ay sirain ang reputasyon ni Alun at itulak siya palayo sa buhay ni Mateo bago pa man ito lumalim. Ito ang twist. Hindi lang basta nagsumbong si Sofia kay Elena. Sinira niya ang pangalan ni Alun sa harapan ng sarili nitong ina, ginawang mas matindi ang galit at kahihiyan ni Elena, kaya pinalaya si Alun. Ang lahat ng pagdurusa ni Alun ay hindi lang bunga ng kanyang pagkakamali, kundi ng isang maruming plano ni Sofia. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mga dokumento. Ang kanyang galit ay hindi na mailarawan. Si Sofia. Hindi niya ito mapapatawad. Ito ang pinakamalaking pagtataksil, hindi lang sa kanya, kundi sa buhay ng inosenteng tao. Sa araw ng pagdinig, ang courtroom ay puno ng mga reporters, curious onlookers, at ilang miyembro ng social elite. Nakaupo si Mateo sa tabi ni Alun, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay nito, nagbibigay ng tahimik na suporta. Pakiramdam ni Alun ay nanginginig siya. Sa tapat nila, nakaupo si Sofia, nakangiti ng mayabang, sa tabi ng kanyang abogado. Sa kabilang banda, nakita ni Alun ang kanyang ina, si Elena Reyes, na nakaupo rin sa gilid, ang kanyang mukha ay seryoso. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang abogado ni Sofia. Ipinakita niya ang mga ebidensya laban kay Alun at Mateo. Mga social media posts na sinira ang pangalan ni Alun. Mga testimonya ng mga nakasaksi sa wild na pamumuhay ni Alun. Mga financial reports na nagpapahiwatig na ginagamit lang ni Alun si Mateo para sa pera. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Alun. Ang respondent, Ina Alonsina Reyes, ay isang babaeng walang respeto sa sarili at sa pamilya, sigaw ng abogado ni Sofia, ang boses ay malakas at malinaw. Siya ay nanganak sa labas ng kasal, sinira ang kanyang pangalan, at ngayon, gusto pa niyang ipasa ang kanyang kahihiyan sa isang inosenteng bata. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Namutla si Alun. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ngunit parang may bumara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang titig ng mga tao, ang kanilang paghuhusga. At ang ama naman, patuloy ng abogado, tumuro kay Mateo, Mateo Salazar, isang bilyonaryong walang moral. Pinabayaan niya ang kanyang responsibilidad bilang ama sa loob ng 1 taon, at ngayon, nang kumalat na ang balita, bigla siyang nagpakita para lang iligtas ang kanyang reputasyon. Hindi siya ang karapat-dapat na ama para kay Isabela Reyes. Naging magulo ang courtroom. Umalinggaw ang mga bulungan. Huminga ng malalim si Mateo. Ito na. Oras na para lumaban. Ang depensa ay mayroon ding ibibigay na ebidensya, Your Honor, sabi ng abogado ni Mateo, si Atty. Ramirez. Mga ebidensya na magpapabago sa buong pananaw ng kasong ito. Ibigay ang inyong ebidensya, sabi ng huwes, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tumayo si Mateo, may daladalang folder.
Your Honor, ginagawa po ang lahat ng pag-atake na ito laban kay Alonsina at sa akin, ng isang tao na may masamang intensyon at personal na motibo. Nagulat si Sofia. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ito po ang mga ebidensya, Your Honor, patuloy ni Mateo, at nagsimula siyang ipresenta ang mga dokumento, mga screenshots ng email, at ang report ng private investigator na nagpapatunay sa sabuatan ni Sofia. Si Sofia De Leon po ang gumawa ng lahat ng ito. Siya po ang nagpakalat ng fake news, siya po ang gumawa ng lahat ng paninira kay Alonsina. Siya po ang nag-utos sa kanyang personal assistant na kontakin ang ina ni Alonsina, si Elena Reyes, at siniraan si Alonsina, na nagdulot ng pagkahiwalay nila. Ang lahat po ng ito ay bahagi ng kanyang plano para sirain si Alun at pilitin akong balikan siya. Naging magulo ang courtroom. Lumakas ang mga bulungan. Objection, Your Honor, sigaw ng abogado ni Sofia. Ito ay walang basihan. Personal na atake. Pinaglilihis nila ang usapan. Sustained, sabi ng huwes, ngunit may bahagyang interes sa kanyang mga mata. Ginoong Salazar, kailangan mong manatili sa paksa ng custody case. Ang mga impormasyong iyan ay pwedeng maging hiwalay na kaso. Naramdaman ni Mateo ang lamig sa kanyang dibdib. Hindi sapat. Hindi niya naipalabas ang buong katotohanan. Nakita niya ang mapanlinlang ng ngiti ni Sofia. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatalo, tila ba ang panig ni Alun at Mateo ang mas mahina. Ang mga ebidensya ni Sofia, bagaman alam ni Mateo na peke at manipulated, ay tila mas kumbinsido. Ang mga mata ni Alun ay nanunuyo, ang kanyang mukha ay walang kulay. Matapos kong marinig ang mga ebidensya mula sa magkabilang panig, sabi ng huwes, ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, nananatili akong may pagdududa tungkol sa kakayahan ng mga respondent na maging karapat-dapat na tagapangalaga. Kailangan kong suriin ang lahat ng mga dokumento, kasama na ang mga bagong impormasyon na inihain ng respondent, Ginoong Salazar. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyan, naniniwala ako na may posibilidad na ang pagbibigay ng full custody kay Isabela Reyes sa mga respondent ay maaaring hindi para sa pinakamahusay na interes ng bata. Napakagat ng labi si Alun, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay parang babasagin. Sa ngayon, magkakaroon tayo ng isang recess, sabi ng huwes, para suriin ang lahat ng ebidensya. At magbibigay ako ng aking pinal na desisyon sa susunod na pagdinig. Tiningnan niya si Alun. Reyes, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Kung hindi, baka hindi mo na makasama ang iyong anak. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Lahat ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Alun, na ngayon ay halos guguho na sa kanyang kinaupuan. Sa loob ng kanyang isip, sumisigaw siya, hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Naramdaman ni Alun ang kamay ni Mateo sa kanyang braso. Ang courtroom ay puno ng bulungan, at ang bawat salita ng huwes ay parang martilyo na tumama sa kanyang puso. May posibilidad na ang pagbibigay ng full custody kay Isabela Reyes sa mga respondent ay maaaring hindi para sa pinakamahusay na interes ng bata. Gumuho ang kanyang mundo. Ang takot na mawala si Bella, ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay, ay nagiging totoo. Hindi ito mangyayari, bulong ni Mateo sa kanyang tabi, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag kang sumuko, Alun. Mayroon pa tayong laban. Mayroon pa akong alas. Tinignan siya ni Alun, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Paano pa? Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng kahihiyan, ay nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Pagbalik ng korte, tila may kakaibang tensyon sa hangin. Si Mateo ay tumayo, ang kanyang mukha ay seryoso at kalmado, ngunit may isang ningning sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng kanyang matinding determinasyon. Your Honor, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, mayroon po akong bagong ebidensya na magpapaliwanag sa tunay na motibo sa likod ng kasong ito, at sa mga pag-atake laban kay Emma Alonsina Reyes. Nagsimulang ipresenta ni Mateo ang mga dokumento. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga detalyadong log ng tawag at email, mga resibo ng bayad sa private investigators, at mga nakuha mula sa deleted files ng isang computer. Ipinakita niya ang mga koneksyon sa pagitan ni Sofia De Leon, ng kanyang personal assistant, at ng ina ni Alun, si Elena Reyes. Ipinakita niya ang mga emails mula sa assistant ni Sofia, na naglalaman ng mga maling impormasyon at paninira kay Alun na ipinadala sa ina nito. Ang courtroom ay naging magulo.
Nagbubulungan ang mga tao. Ang mga reporter ay abala sa pagsusulat. Ang lahat ng iskandalo na ibinabato kay Alun, Your Honor, ay orchestrated. Ito po ay ginawa ni Emma Sofia de Leon, hindi lang para sirain ang pangalan ni Alun, kundi para itulak ang kanyang sariling ina na talikuran siya, para siya ay mag-isa at walang kalaban-laban, paliwanag ni Mateo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng galit. Pinlano po ito para mapaghiwalay kaming lahat, at para mapilitan akong balikan si MS de Leon. Napasigaw ang abogado ni Sofia. Objection. Pagbabanta. Walang basehan. Ngunit hindi na nakikinig ang huwes. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia na unti-unting namumutla. At ito pa po, Your Honor, patuloy ni Mateo, at ipinakita niya ang isang audio recording. Isang nakakagulat na audio kung saan maririnig ang boses ni Sofia na nagpaplanong sirain si Alun at kunin si Bella. Binabanggit pa kung paano niya sinabi sa ina ni Alun ang tungkol sa pagbubuntis nito, na pinaghihinalaan niyang ginawa upang sadyang sirain ang pamilya Reyes. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa loob ng courtroom. Hindi na nakontrol ni Sofia ang sarili. Nang marinig niya ang sarili niyang boses, napasigaw siya, isang tunog na puno ng galit at pagkapanalo. Hindi totoo yan. Hindi. Sinungaling ka, Mateo. Ang lahat ay ginawa ko para sa iyo. Para sa atin. Siya. Siya ang sumira sa buhay ko. Ang babaeng iyan. Ang gago. Siya ang dapat mawala, sumisigaw si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Tumayo siya at tinuro si Alun. Mula pa sa simula, dapat siya na ang nawala. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka kailanman magiging malayo sa akin, Mateo. Sinira niya ang lahat. Sinira niya ang kasal natin. Niloko niya tayong lahat. Ang kanyang pag-amin ay malinaw. Ang kanyang galit ay naglabas ng lahat ng kanyang itinatagong baluktot na motibo. Walang makapaniwala sa eksena. Ang mga reporters ay nagmamadaling isulat ang bawat salita. Ikaw ang nagpapadala ng impormasyon sa nanay niya. Ikaw ang nagpapakalat ng kung ano-anong balita sa media. Ginawa ko ang lahat, Mateo. Ginawa ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Ang kanyang mga huling salita ay halos bumubula, tila ba nagkaroon siya ng nervous breakdown. Naramdaman ni Alun ang lamig sa kanyang mga ugat. Hindi niya lubos akalain na ganito kalalim ang galit ni Sofia. Ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang ina, ay hindi lang dahil sa kanyang pagkakamali. May nagtulak. May nagplano. Si Sofia. Sa isang sulok ng courtroom, nanatili si Elena Reyes na nakaupo, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Narinig niya ang bawat salita ni Sofia, ang pag-amin nito. Ang mga ebidensya ni Mateo ay malinaw. Ang mga lihim na ipinagtapat sa kanya ni Sofia noon, ang mga babala tungkol kay Alun, lahat ay kasinungalingan, ginawa para gamitin siya. Ang kanyang anak. Ang kanyang Aluncina. Niloko siya. Pinaniwala niya na ang anak niya ay isang malaking kahihiyan na dapat palayasin. Pinaniwala niya na si Alun ang sumira sa kanilang pangalan. Ngayon, nakita niya ang katotohanan. Ang kanyang anak ang biktima. Nagsimulang manginig ang kanyang labi. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay lumuha. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa kinaupuan ni Alun. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Aluncina, bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Naramdaman ni Alun ang presensya ng kanyang ina. Tumingin si Alun sa kanyang ina. Nakita niya ang luha sa mga mata nito, ang matinding pagsisisi sa kanyang mukha. Wala na ang galit. Wala na ang paghuhusga. Tanging sakit at pagmamakaawa na lang. Napakasakit ng puso ni Alun. Ang mga taon ng paghihirap. Ang mga gabi ng pag-iyak. Ang pagtataboy. Ngunit nakita niya ang kanyang ina, basag, desperado. Ang sarili niyang ina. Ang babaeng nagdala sa kanya sa mundong ito. Dahan-dahan, lumuhod si Elena Reyes sa harapan ni Alun, sa gitna ng magulong courtroom. Aluncina, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Niloko ako. Pinaniwala ako na ikaw ang salarin. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pagtalikod ko sa iyo.
Ang kanyang mga luha ay umaagos, bumabasa sa kanyang mukha. Nanginginig si Alun. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay unti-unting bumaba. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang inang nagkamali, isang inang nagsisisi. Niyakap niya ang kanyang ina, ang kanyang mga luha ay humalo sa luha ng kanyang ina. Ma, bulong niya. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit sa pagyakap na iyon, tila may isang malaking pabigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Isang paglaya. Isang pagtanggap. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ng huwes ang atensyon ng lahat. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya at ng pag-amin ng nagdemanda, Ina Sofia de Leon, ang korte ay nagdesisyon na ang petisyon para sa guardianship ay walang basihan at pinabulaanan. Ang boses ng huwes ay nagpatindig sa balahibo ni Alun. Ibinabalik ang full custody at karapatan sa pagiging magulang kay Emma Aloncina Reyes at Emma Mateo Salazar. At sa mga ebidensyang inihain ni Ginoong Salazar, inuutusan ko ang mga otoridad na arestuhin si Emma Sofia de Leon sa kasong defamation at iba pang posibleng kaso na may kaugnayan sa kanyang mga ginawa. Hindi na nagawa ni Sofia na makipaglaban. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit wala na siyang lakas. Iginapos siya ng mga bailif at inilabas sa courtroom, patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga pagbabanta. Sa labas ng courtroom, sinalubong sila ng mga reporter, camera flashes, at mga tanong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakaramdam ng takot si Alun. Katabi niya si Mateo. Sa kabilang gilid, ang kanyang inang si Elena, na ngayon ay hawak ang kamay niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-alala. Inakap ni Mateo si Alun ng mahigpit, kasama si Bella na mahimbing na natutulog sa kanyang braso. Alun, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng lihim, sa lahat ng sakit na naidulot ko. Mahal na mahal kita. At si Bella. Hindi ko nahahayaan na mangyari pa ito. Hinding-hindi na. Niyakap ni Alun si Mateo pabalik. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon, sakit, pagpapatawad, pag-asa, at isang bagong simula ng pagmamahal. Totoo ang kanyang pagmamahal. Ngayon, malaya na siya sa mga takot at pagdududa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na nanatili sa kanyang isip. Sa kabila ng pagpapatawad, sa kabila ng pagmamahal, kaya ba nilang tuluyang hilumin ang lahat ng sugat? Ang court case ay tapos na. Si Sofia de Leon ay nahaharap sa matinding kaso, at ang kanyang pangalan ay unti-unting lumulubog sa limot. Ngunit para kina Alun at Mateo, ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isa pang laban, ang laban para hilumin ang mga sugat, ibalik ang tiwala, at buuin ang isang pamilya mula sa mga piraso ng nakaraan. Para kay Alun, ang pinakamabigat na sugat ay ang pagtatakwil ng kanyang sariling ina. Ngayon, sa paggising niya sa umaga, hindi na ang takot ang bumabalot sa kanya, kundi ang pag-asa ng paggaling. Regular na dinalaw ni Elena Reyes si Alun at Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hindi na siya ang ina na puno ng galit at paghuhusga. Sa halip, isa na siyang lola na naghahanap ng kapatawaran at isang ina na nagnanais na bumawi sa kanyang anak. Isang hapon, habang nagkakape sila sa balkonahe, hinawakan ni Elena ang kamay ni Alun. Aloncina, alam kong hindi sapat ang bawat paghingi ko ng tawad. Pero gusto kong malaman mo na bawat araw, nagsisikap akong maging karapat-dapat sa pagpapatawad mo. At kay Bella. Ngumiti si Alun. Ma, patawad na po kayo. Alam kong nagkamali po kayo, pero nagkamali din po ako sa pagtatago ng lahat. Mahalaga po sa akin na bumalik kayo sa buhay namin. Ang kanilang pag-uusap ay naging tulay sa pagitan ng kanilang nagkalayo na puso. Ang mga tawa ni Bella ang nagsilbing musika sa kanilang paghilom. Para kay Mateo, ang paghingi ng tawad kay Alun ay hindi lang sa salita. Gabi-gabi, pagkatapos niyang asikasuhin ang trabaho, pumupunta siya sa unit ni Alun. Hindi na siya nagtatago. Nagluto sila ng hapunan, nagkwentuhan, at magkasamang inalagaan si Bella. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Alun ang tunay na Mateo, isang lalaking handang maging vulnerable, handang ipakita ang kanyang pagmamahal ng walang takot, at handang ipaglaban sila. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng ilog, hawak ang kamay ni Alun, huminto si Mateo. Umakyat sila sa isang maliit na tulay, at nakita nila ang pagkinang ng mga ilaw ng Maynila. Lumuhod si Mateo sa harap ni Alun, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad.
Hawak niya ang isang maliit na kahon na may simpleng singsing, isang singsing na may maliit na diamante, ngunit may mas malalim na kahulugan. Alun, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Pero ipinapangako ko sa iyo na mula ngayon wala nang lihim. Wala nang pagtatago. Gusto kong ibigay ang buong buhay ko sa iyo at kay Bella. Gusto kong buuin ang isang pamilya na puno ng pagmamahal, tiwala at respeto. Binuksan niya ang kahon. Alonsina Reyes, mapapangasawa mo ba ako? Magpakailanman? Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Alun. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ito ang pamilya na matagal na niyang hinahangad. Ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Mateo, sabi ni Alun, ang kanyang tinig ay basag. Mapapangasawa kita. Tumayo si Mateo, niyakap si Alun ng mahigpit, at hinalikan siya sa noo. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman nila ang simula ng isang bagong kabanata. Ang isa pang hamon na kinaharap ni Mateo ay ang kanyang ina, si Senora Emilia Salazar. Sa kabila ng pagiging malinaw ng kanyang mga ebidensya sa korte, nanatili pa rin ang pag-aalinlangan ng kanyang ina kay Alun. Ngunit unti-unting nagbago si Senora Emilia. Nakita niya kung paano nagbago si Mateo. Kung paano siya naging mas masaya, mas bukas. Nakita rin niya ang pagmamahal ni Alun kay Bella at ang pagmamalasakit nito kay Mateo. Isang linggo ng hapon, inanyayahan ni Mateo sina Alun at Bella sa Salazar Ancestral Home. Nang dumating sila, sinalubong sila ni Senora Emilia sa pintuan. Hindi na ang dating malamig na ekspresyon. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alonsina, sabi ni Senora Emilia, at sa kauna-unahang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Alun. Pasensya na sa mga nasabi ko noon. Nabulag ako ng pag-aalala para sa pangalan ng pamilya. Ngunit nakita ko na ngayon. Nakita ko ang pagmamahal mo para sa aking anak at para sa aking apo. Lumapit siya kay Bella na nakangiti sa kanya at kinarga ito. Hello, Bella. Lola. Lola Emilia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na personal na kinilala ni Senora Emilia si Bella bilang kanyang apo. Niyakap ni Alun si Senora Emilia. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang huling pader ay gumuho na. Ang pamilya ay muling nabuo. Ilang buwan pagkatapos, ginanap ang kasal ni Alun at Mateo. Hindi ito engrande. Isang simple at pribadong seremonya sa isang garden sa labas ng Maynila na dinaluhan lang ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Alun, suot ang isang simpleng puting bestida, ay naglalakad sa isla, kasama ang kanyang inang si Elena, na ngayon ay masaya na sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo na nakangiti sa kanya sa altar. Alonsina, ipinapangako ko sa iyo ang aking pagmamahal, tiwala at pangako. Ipinapangako ko na magiging matapat ako sa iyo, sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya. At ipinapangako ko na habang buhay, mamahalin ko kayo ni Bella ng walang hanggan, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Mateo, ipinapangako ko sa iyo ang aking buong puso, ang aking tiwala, at ang aking pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pipiliin kong manatili sa iyo, at bubuin natin ang isang pamilya na puno ng pag-ibig, pag-unawa, at pagpapatawad. Ipinapangako ko na magiging karapat-dapat ako sa iyo, at sa tiwala mo, sagot ni Alun, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Matapos ang seremonya, nagkatuwaan ang lahat. Si Bella ay masayang naglalaro sa hardin, habang pinapanood siya ni Alun at Mateo, hawak ang kamay ng isa't isa. Si Elena Reyes at Senora Emilia Salazar ay magkatabing nag-uusap, may ngiti sa kanilang mga labi, isang patunay ng kapayapaan. Ang bagong bahay ni Alun at Mateo ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Isang bahay na puno ng tawa ni Bella, ng mainit na hapunan, at ng pagmamahal. Tuwing umaga, magkasama silang nanonood ng pagsikat ng araw mula sa kanilang balkonahe, si Bella ay nasa pagitan nila. Ang buhay ay hindi naging perpekto. Mayroong pa ring mga hamon, mayroong pa ring mga alaala. Ngunit ngayon, alam ni Alun na hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang Mateo, isang lalaking nagpatunay na ang pagmamahal ay hindi lang basta damdamin, kundi isang desisyon na lumaban at manindigan. At mayroon siyang Bella, ang kanilang anak, na nagsisilbing paalala na mula sa sakit at pagdurusa,
pwedeng lumabas ang pinakamagandang bagay. Tumingin si Mateo kay Alun, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngumiti siya. Hindi ito ang katapusan ng ating kwento, mahal. Ito ang simula ng ating walang hanggang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Alun at Mateo, isang patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagbibigkis. Sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Alun at Mateo, mula sa kauna-unahang luha hanggang sa huling ngiti ng kapayapaan, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at suporta. Bilang inyong manunulat, ang paglikha ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno rin ng damdamin. Kasama ninyo akong nagalit, nasaktan, umasa, at lumaban para sa kanila. Ang bawat salita ay isinulat na may pagnanais na iparamdam sa inyo ang bigat ng bawat pagsubok at ang tamis ng bawat tagumpay. Naway na ihatid ng ang babala sa dilim ni ang mensahe na ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, kundi isang desisyon na manindigan at lumaban para sa pamilya at kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas na naghihilom ng mga sugat. Sa bawat Alun at Mateo sa mundo, patuloy nating pighatiin ang mga paghuhusga, manatili tayong matatag sa harap ng pagsubok, at yakapin natin ang pag-asa sa bawat bagong simula. Sana'y naramdaman nyo ang bawat kaba, bawat sakit, at bawat kilig na aming pilit na inihahatid. Ano ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? Ano ang pinakanakapagpabago sa inyong damdamin? Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section. Maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal at pagtangkilik. Hanggang sa susunod na kwento. Mula sa inyong manunulat. Pag-ibig sa likod ng